Yahuwah Aba, mahal na mahal ka namin. Dama namin ang iyong pag-ibig araw-araw. Ikaw po ang nagmamalasakit sa iyong mga anak. Batid mo ang lahat ng aming pinagdaraanan, ang dahilan ng mga pagluha ng iyong mga lingkod. Batid mo ang aming talungkutan. Batid mo ang aming suliranin. Sa ganitong pagkakataon, napakasarap makasama ka. Sa tuwing kami po'y nagtitipon, agad kang nagpapahayag ng iyong pagsasama. Sa mga pag-awit namin, kinilos mo ng aming puso. Ikaw po, nandiyan lamang sapagkat mahal na mahal mo ang iyong mga anak. Tanggapin po ang aming pagpupuri. Tanggapin po ang aming pagsamba. Nakalulungkot ibalita, Ama, bagamat alam mo na, marami kaming pagkukulang. Nagkakasala kami sa iyo. Minsan papakipatawad kaming ganap at akayin sa ganap na pagsisisi. Panginoong Yahushua, dahil sa iyo may kaugnayan kami sa Ama at dahil sa iyong sakripisyo, naging mga lingkod mo kami. Minahal mo ang iyong mga hinirang. Mahal na mahal ka namin at sinasamba ka namin sa ganitong pagkakataon. Pakisamahan po kami araw-araw, lalo na sa pagtitipong ito. Marinig namin ang iyong tinig, nagsasalita sa aming mga puso. Ama, salamat ng marami. Patuloy mo kaming binibigyan ng pang-araw-araw na pangangailangan. At nandito ngayon ang aming abuloy sa iyo. Pakitangga, paspasan, at pasbasan lalo ang kabuhayan ng iyong mga lingkod. Kami po'y sumasampalataya. Ikaw ang aming makakasama habang kami nag-aaral. Pusugin po ng aming kaluluwa. Bigyan kami ng panibagong lakas habang nakikinig kami sa iyong mga aral. Kami po'y sumasampalataya. Dininig mo ng aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Papurihan natin ang Ama, magsumigla sa pagsamba, tayo lumawin na may ganap, lalagiin natin siya. O sa araw na ililungkot, araw ng kapahingahan, aral niya'y ating matatanggap, siyang lakas ng kaluluwa. Tayo'y sumamba kay Yahuwah, magdamag at tumibay, kanting pala ay kakamtin ng kanyang mga anak. Shabbat Shalom mga kapatid. Sana po ay kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Tayo ay nagtitipon dahil hangad nating maluwalhati ang ating Diyos Ama na si Yahuwah at ang kanyang anak na si Yahushua HaMashiach. Alam natin lahat ang kahalagahan ng pagtitiwala. Ang pagtitiwala ay ang paghawak sa magagawa ng Diyos sa ating buhay. Ano man ang ating pinagdaraanan, panahon man ng kalungkutan, kaguluhan o panahon man ng kagalakan. Kaya ang isang lingkod ng Diyos, natututo siyang talagang ilagak ang kanyang buong pag-asa at magtiwala kay Yahuwah Aba. Subalit, kung minsan ang ilan ay nahihirapan na ilagak o kaya ganap na magtiwala kay Yahuwah Aba. Ano kaya ang dahilan? Sapagkat hanggat hindi natin natututunan kung paano po tayo maglagat ng ganap na pagtitiwala kay Yahuwah, hindi po uunlad ang ating pananampalataya at hindi po tayo magiging ganap sa ating buhay espiritual.
Kaya dapat natin malaman ano ba kaya ang nakahahadlang sa iba kung bakit hindi po sila natututong ganap na magtiwala kay Yahuwah Abba. Magsimula po tayo sa ating pag-aaral sa Jeremias 17:5 hanggang 6. Sinabi pa ni Yahuwah, isusumpa ko ang taong lumalayo sa akin at nagtitiwala lamang sa tao. Matutulad siya sa isang maliit na punong kahoy sa ilang na walang magandang kinabukasan. Maninirahan siya sa tigang at maalat na lupain na walang ibang nakatira. Ano po ang isang dahilan kung bakit ang ilan ay hindi po nila magawa yung ganap na pagtitiwala kay Yahuwah Abba, sapagkat nasanay sila sa pagtitiwala sa tao, sa karunungan niya at sa kanyang lakas at kapangyarihan. Bakit? Sapagkat ang kanyang nakikita lamang ay ang tao kapag dumaan siya, halimbawa sa paaralan, mula sa grade school, high school, kolehiyo, anong itinuturo sa kanya? Magtiwala sa karunungan at kakayahan ng tao para sila maging independent. Walang masama na makinabang tayo sa karunungan ng tao. Halimbawa, walang masama kapag ikaw ay may sakit, sumangguni ka sa doktor. Subalit, hindi dapat ibigay natin yung ganap na pagtitiwala sa magagawa lamang ng tao. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Diyos, isusumpa ko ang taong nagtitiwala lamang sa tao. Kasi ang katumbas nun, lumalayo siya kanino? Kay Yahuwah Abba. Hindi ba kung ating mapapansin, yung mga tao na kapag dumarating ang problema, ang unang-unang naiisip nila, ano kaya ang magagawa ng presidente? Ano kaya magagawa ng doktor? Ano kaya magagawa ng aking boss? Ano kaya magagawa ng aking mga kaibigan? Yung nakikita nilang tao, doon po sila pumupunta. Lumalayo sila kanino? Sa kay Yahuwah. Sana ang unang dapat nating lapitan, sino? Walang iba, kundi ang makapangyarihan Diyos na nakagagawa ng lahat ng bagay. Anong babala ng Diyos? Sa mga nagtitiwala sa tao lamang. Ang sabi, para silang punong kahoy sa ilang. Ibig sabihin, wala silang magandang kinabukasan. Kaya mga kapatid, dapat matuto tayong maglaga ng ating pag-asa at magtiwalang ganap kay Yahuwah Abba. Ano po ang pangako ni Yahuwah sa mga nagtitiwala lamang sa Kanya? Jeremias 17:7 hanggang 8. Pero mapalad ang taong nagtitiwala at lubos na umaasa lamang sa akin. Hinto muna tayo dyan. Sa unang binasa nating talata, ang sabi, isinusumpa yung taong umaasa sa tao. Pero dito, mapalad ang taong nagtitiwala kanino? Sa Diyos, yung lubos na umaasa lamang kay Yahuwah Abba. Bakit sila mapalad? Dito po sa 8, matutulad siya ng punong kahoy na itinanim sa tabi ng ilog na ang mga ugat ay umaabot sa tubig. Ang punong kahoy na ito'y hindi manganganib, dumating man ang tag-init o mahabang tag-araw. Palaging sariwa ang mga dahon nito at walang tigil ang pamumunga. Bakit mapalad? Ang lubos na nagtitiwala kay Yahuwah Abba, sapagkat ang sabi ng Diyos, kaibang-iba noong mga taong natitiwala sa tao, para sa mga taong gano'n, wala silang magandang kinabukasan. Pero sa nagtitiwala kay Yahuwah, ang sabi, kahit sa panahong panganib, kahit sa panahong tag-init, o kaya sa panahon ng kaguluhan, sila po'y magtatagumpay pa rin. Palaging sariwa ang mga dahon nito, walang tigil ang pamumunga. Ibig sabihin, bright ang kanilang kinabukasan. Ito po'y nakikita natin sa mga tunay na lingkod ng Diyos. Yung mga tunay na lingkod ng Diyos, sila ba ay walang problema sa buhay? Meron. Lahat ng mga lingkod ng Diyos na mababasa natin sa Biblia, sila po ay dumaan sa matitinding kaguluhan at matitinding problema. Si Esther, di ba? Yung 3 Ebreo, halimbawa, si Gideon, at marami pang iba. Lahat po sila dumaan sa maraming pagsubok. Pero sila ay nagkaroon ng magandang
kinabukasan. Bakit? Natuto silang magtiwala kanino? Kay Yahweh Aba. Sino pong isa pang halimbawa na naging ganap ang kanyang pagtitiwala kay Yahweh? Pakinggan po natin ng Daniel 6:1-3. Pumili si Haring Darius ng 120 gobernador para mamahala sa kanyang buong kaharian. Ang mga gobernador na ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng 3 administrador. At isa sa kanila ay si Daniel. Ginawa ito para hindi mahirapan sa pamamahala ang hari. Si Daniel, pansin po ninyo, ang natatangi sa kanilang lahat dahil sa kanyang pambihirang kakayahan, kaya binalak ng hari na siya ang gawing tagapamahala ng buong kaharian. Sino pong isang halimbawa na ganap tumiwala kay Yahweh Aba? Walang iba kundi si Daniel. Alam niyo po ba ang kasaysayan ni Daniel? Kasi siya po ay umangat na umangat sa kabila ng panahon ng kaguluhan. Yun ang isang senyales na talagang nagtitiwala siya kay Yahweh. Dumaan ng iba't ibang pagsubok, patuloy po siyang umuunlad. Paano ba nagsimula si Daniel? Yung Babylonia, sinakop nilang Israel. Merong mga pinili para po sila'y sanayin, para makasama ni Nabucodonosor sa paghahari, di ba? Sa buong bayan ng Babylonia. Sino pong pinili? Si Daniel. Kaya nga sinanay siya, tinuruan siya ng karunungan ng tao. Yung karunungan ng Babylonia. Kumbaga sa panahon natin ngayon, yung karunungang ibinigay kay Daniel, 3 years, sa panahon natin yung university, yung years of university studies, ilan po yun? 4 na taon? Ano bang pinakasikat na mga universidad ngayon? Andiyan po ang UP, di ba? University of the Philippines. Nandiyan ang Oxford, Princeton, Harvard, Stanford, mga sikat na mga kolehiyo, mga universidad. Si Daniel sa panahon nun, nandoon siya. Full scholar. Scholar siya ng University of Babylonia. Diba? Lahat ng karunungan ibinuhos kay Daniel. Pero nung ginawa ni Daniel, hindi siya nagtiwala doon. Hindi siya nagtiwala doon. Binaliwala niya lahat yun. Saan siya humawak? Doon sa karunungan ni Yahweh Aba. Umasa siya sa magagawa ni Yahweh. Kaya nga nung dumating yung pagkakataon, yung hari nagkaroon ng panaginip, ang tanong niya sa kanyang mga advisors, anong ibig sabihin ng panaginip ko? Pero meron pang itinagdag yung hari. Hindi lang yon. Sabihin mo muna sa akin kung ano ang aking panaginip. Tapos sabihin mo ang kahulugan nun. Kung hindi, kayo'y mamamatay. Lahat sila namatay. Ito si Daniel dumating. Dahil siya ay sumangguni kay Yahweh, dahil nagtiwala kay Yahweh, siya lang ang nakapagsabi kung ano yung panaginip ni Nabucodonosor at kung anong kahulugan ng kanyang panaginip. Kaya nga itong si Nabucodonosor hangang-hanga kay Daniel. Iniangat siya para maging katuwang niya, pangunahing katuwang ni Nabucodonosor. Pagkatapos si Nabucodonosor, dumating si Belshazzar. Sa panahon ni Belshazzar, dumating ang Persia. Dumating ang Persia, ang Babylonia ay nasakop nila, kaya ang naging ang bagong hari si Dario. Kaya tumagal si Daniel ng matagal na panahon Kasi matwid siya Kasi nagtitiwala kanino? Kay Yahweh. Kasi pag nagtitiwala tayo kay Yahweh, dumating man ang paulit-ulit na tag-init o kaya masamang panahon, nandyan ka pa rin. Umuunlad ka. Anong sabi ni Jeremias? Nagbubunga ka ng sagana. Ito si Daniel. Papalit-palit yung kaharian. Papalit-palit yung kingdom. Nandyan pa rin si Daniel. Panahon ni Dario. Panahon ng kaguluhan. Anong ginawa ni Haring Dario? Dinivide niya yung pamamahala sa buong kaharian ng 120 gobernador. So, ibig sabihin, yung pinakamahusay, siya yung mga nilagay sa pwesto. Pero yung sa 120 na yun, meron siyang nilagay na 3 administrador. Kasama doon, si Daniel.
Doon sa tatlo, sino ang pinakamahusay? Walang iba kundi si Daniel. Bakit? Sapagkat kakaiba yung kanyang kakayahan. Bakit kakaiba ang kanyang kakayahan? Sapagkat ang kanyang kakayahan galing kanino? Kay Yahweh. Doon kasi siya nagtiwala. Ano pong nangyari? Dahil siya po'y nilagay sa mataas na pwesto. Dito po sa Daniel, sa 4 hanggang 5. Dahil dito, ang dalawa pang kasama niyang administrador at mga gobernador ay naghanap ng kamalian sa pamamahala ni Daniel para paratangan siya. Pero wala silang makita. Dahil si Daniel ay tapat sa kanyang tungkulin at maaasahan. Kaya sinabi nila, wala tayong maipaparatang sa kanya maliban kung hahanap tayo ng kasalanan na may kaugnayan sa kautusan ng kanyang Diyos. Ano po nangyari nung nilagay sa mataas na pwesto si Daniel? Maraming kumaaway sa kanya. Mga kapatid, tinitiyak po namin sa inyo ito. Kung tayo po ay pipili at maninindigan na magtiwala na ganap kay Yahweh, magkakaroon tayo ng kaaway. Bakit? Sino bang hindi nasisiyahan kapag tayo nagtitiwala kay Yahweh? Di yung numerong kaaway natin sa pananampalataya, si Satanas, at marami siyang mga kasama ng gugulo. Ang unang-unang tinatarget niya yung mga lingkod ng Diyos. Kaya nga hindi tayo magtataka kung tayo tatanggap ng pag-uusig, kung tayo daraan sa mga iba't ibang pagsubok, mga tribulation sa buhay, sapagkat nandiyan ang kaaway. Kung sabi nga ni Apostol Pedro, parang leong umuungal na hinahanap niya ang mga lingkod ng Diyos, mga tao ng Diyos, para sila ay subukin, para sila ay parusahan. Di ba? Si Daniel, isa po doon. Matwid siya, tapat siya, inangat siya ng Diyos, pero merong mga naiinggit, yung kasama niyang dalawa at yung iba pang mga gobernador. Kaya ano ang kanilang gustong gawin? Maghanap ng kamalian sa pamamahala ni Daniel. Pero wala po silang mahanap. Ibang-iba si Daniel. Kahit nasa mataas na pwesto, wala siyang corruption. Ibang-iba sa mga sa panahon natin ngayon, bawat politiko, anumang bansa, pero kung mahahanap na corruption, pero kay Daniel, wala silang mahanap. Walang-wala. Bakit? Tapat siya. Meron po siyang integridad. Iyaan po si Daniel. Pero meron po silang napansin kay Daniel. Ano po yun? Yung kanyang relihiyon. Napansin nila, dedikado siya sa paglilingkod kay Yahweh. Dedikado siya sa pagsamba. Alam nila kung kailan siya sumasamba 3 beses sa isang araw. Alam yun ng buong kapulungan. Alam yun ng buong Persia. Ganon po katapat. Naging kilala si Daniel sa kanyang paglilingkod kay Yahweh. Kaya meron silang naisip itong masasamang taong ito. Ano po yun? Dito po sa Daniel, 6:6 hanggang 9, kaya pumunta sila sa hari at sinabi, mahal na hari, kaming mga administrador, mayor, gobernador, tagapayo at mga komisyoner ng inyong kaharian ay nagkasundong hilingin sa inyo na gumawa ng kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sino mang Diyos o tao maliban sa inyo. At dapat itong sundin dahil ang sino mang susuway sa utos na ito ay itatapon sa kulungan o yungib ng mga leon. Kaya mahal na hari, magpalabas na po kayo ng ganoong kautusan. Ipasulat niyo po at lagdaan para hindi na mabago o mapawalang bisa ayon sa kautusan ng ating kahariang Media at Persia. Pumayag si Haring Darius, kaya nilagdaan niya ang kautusang iyon. Ano pong ginawa ng masasamang tao na naghahanap ng pagkakamali laban kay Daniel? Naisip nila, nakita nila yung pagsamba, yung pananalangin ni Daniel. Kaya nagkaisa sila, mga gobernador, mga mayor, administrador, lumapit para i-pressure si Haring Darius na gumawa ng isang batas at lagdaan yung batas na yun para hindi na pwedeng mabago. At doon sa batas na yun, dapat nakalagay, bawal manalangin sa loob ng 30 araw maliban sa iyo, o hari.
Ibig sabihin, kung mananalangin ka sa hari. Kasi kita nila eh. Alam ng buong bayan. Ano bang ginagawa ni Daniel 3 beses sa isang araw? Nananalangin siya. Nilagdaan ito ng hari. Kaya, nung malaman to ni Daniel, ito malaking pagsubok. Bakit? Sapagkat kung hindi siya mananalangin, ibig sabihin, hindi siya nagtitiwala kanino? Kay Yahweh. Di ba? Nagtitiwala siya kanino? Doon sa hari na naglagay sa kanya sa pwesto. Kaya malaking pagsubok yan eh. Siguro, maaaring isipin niyo, 30 araw lang naman eh. Di ba? 30 araw lang. Hindi ba pwedeng sa 30 araw na yun, wag mo nang sumamba si Daniel. Hindi po kasi ganoon ang ugali ni Daniel eh. Anong katunayan? Tuloy natin ang pagbasa. 10 hanggang 11. Nang malaman ni Daniel na lumagda ang hari, anong ginawa niya? Umuwi siya at pumunta sa kanyang silid na nasa itaas ng bahagi ng bahay kung saan nakabukas ang bintana na nakaharap sa Jerusalem. Doon, lumuhod siya, nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos 3 beses sa isang araw ayon sa kanyang nakaugalian. Pero sinusubaybayan pala siya ng mga opisyal na kumakalaban sa kanya at nakita nila siyang nananalangin at nagpupuri sa kanyang Diyos. Mga kapatid, nung malaman ni Daniel, bawal na palang sumamba sa Diyos. Bawal na palang manalangin sa Diyos sa loob ng 30 araw. Anong ginawa ni Daniel? Sumamba pa rin. Nanalangin pa rin siya. Gaya ng kanyang dating ginagawa. Bakit? Sapagkat ang kanyang pagtitiwala kanino? Kay Yahweh. Alam niya, kayang-kayang iligtas siya ni Yahweh. Sa anong paraan? Bahala na ang Diyos. Hindi yung problema ni Daniel. Isang bahagi po kasi yun ng pagtitiwala eh. Yeah. Kasi pagka ang tao nagtitiwala lang sa tao o sa kapangyarihan ng tao, kapag meron silang problema, iniisip nila, paano ba ito masusolusyonan ng tao? Yung kanilang mindset ayon po sa makakaya ng tao. Si Daniel hindi ganon. Kasi alam niya talagang walang lusot eh. Hindi ka makakatakas. Pero hindi niya problema yon. Yung problema ng Diyos, pinibigay niya sa Diyos. Hindi niya, kumbaga, hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga, sumunod ka. Ang mahalaga, manindigan ka at magtiwala ka sa Diyos. Kung paano ka ililigtas at kung kailan ka ililigtas, yun ang pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga kahit anong nangyari, sumamba pa rin siya. Nanalangin pa rin siya. Siya ba'y nahuli? Opo, sapagkat talagang sinubaybayan siya. At alam naman nila yung kanyang ugali. Kaya nahuli si Daniel. Itong tanong ko po sa inyo mga kapatid. Kayang-kaya bang bulagin ng Diyos itong mga taong to? Opo. Kayang-kaya bang patayin ng Diyos itong mga taong ito? Opo. Pero yun bang ginawa ng Diyos? Hindi eh. Bakit? May panukala ang Diyos eh. Kasi ang Diyos pagka gumawa, ayon sa kanyang karunungan, hindi ayon sa ating karunungan. Kasi kaya naman niyang iligtas si Daniel dito pa lang eh. Pero yung panahon ng Diyos, iba sa ating panahon. Kaya anong mahalaga kapag tayo dumaraan sa mga pagsubok? Magtiwala tayo sa kaparaanan ng Diyos at sa timing ng Diyos. Ano pong nangyari nung nahuli nila si Daniel? Pakinggan po natin ang 12 hanggang 13. Kaya pumunta sila sa hari at sinabi ang paglabag ni Daniel sa kautusan. Sinabi nila sa hari, mahal na hari, hindi ba't lumagda kayo ng kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa alinmang Diyos o tao maliban sa inyo? At ang sino mang lumabag sa kautusan iyon ay ihuhulog sa kulungan ng mga leon. Sumagot ang hari, totoo yon. At hindi na yun mababago o mapapawalang bisa ayon sa kautusan ng ating kahariang Media Persia. Sinabi nila sa hari, si Daniel na isa sa mga bihag mula sa Huda ay hindi sumusunod sa iyong utos. Nananalangin siya sa kanyang Diyos ng 3 beses sa isang araw. Kaya itong mga gobernador, yung mga kaaway ni Daniel,
nung nahuli si Daniel lumalabag sa utos na nilagdaan ng hari, agad silang nagsumbong. Iniulat kagad si Daniel. At sa pag-uulat nila kay Daniel, in-emphasize pa na hindi naman siya Persia o Babylonia, siya isang bihag ng Hudyo. Napansin po niyo yun? Bakit? Sapagkat gusto nilang pagdiinan talaga eh. Itong si Daniel. Galit na galit sila kay Daniel. Kaya nung sinabi nila sa hari na si Daniel ay lumabag doon sa utos sapagkat nanalangin kay Yahweh, anong naging damdamin ng hari? Anong kanyang ginawa? Pakinggan po natin sa 14 hanggang 16. Nang marinig ito ng hari, nabalisa siya ng sobra. Nais niyang tulungan si Daniel, kaya buong maghapon siyang nag-isip at naghanap ng paraan para maligtas si Daniel. Nagtipong muli ang mga opisyal ng hari at sinabi, mahal na hari, alam niyo naman na ayon sa kautusan ng Media at Persia, kapag nagpalabas ang hari ng kautusan ay hindi na ito maaaring baguhin. Kaya iniutos ng hari na hulihin si Daniel at ihulog sa kulungan ng mga leon. Sinabi ng hari kay Daniel, iligtas ka nawa ng iyong Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran. Nung nalaman ng hari na si Daniel pala ay hindi sumunod doon sa batas na nalagdaan na ni Haring Darius, ano po ang kanya naging damdamin? Sabi, nabalisa siya ng sobra. Nasaktan siya. Bakit? Mahal na mahal niya si Daniel. Sapagkat alam niya, siya isang taong may integridad dahil kumikilala at patuloy na pinaglilingkuran si Yahweh. Alam niya itong si Daniel, hindi katulad ng karaniwang tao na maraming korupsyon sa buhay. Matwid siya, honest siya, di ba? Kaya anong ginawa ni Haring Dario? Nag-isip siya kung ano ang magagawa para maligtas si Daniel. Isipin natin, ito yung pinakamakapangyarihang tao sa pinakamakapangyarihang bansa sa daigdig na yon. Lahat ng magagawa niya, ginawa niya. Pero wala siyang maisip na anumang paraan para maligtas si Daniel. Sa panahon natin ngayon, kapag minsan meron tayong problema, kahit na pinakamahusay na doktor, kuminsan sabi niya, imposible ito eh. Di ba? O kahit sino mang presidente, sabi niya, naku, imposible ito. Merong mga bihasa sa iba't ibang fields of study. Sasabihin nila, imposible ang kailangan mangyari. Kaya sa pagkakatong ito, sino lang talaga ang makakatulong, makakapagbigay ng solusyon? Si Yahweh. Yan ang pagtitiwala. Yung pagtitiwala kay Yahweh ay kapag ang kakayahan ng tao ay nakarating na sa kanyang limitasyon, doon tayo hahawak palagi sa kapangyarihan at kakayahan ni Yahweh. Kaya ano po ang natupad? Ano po ang ginawa? Dahil walang magawa yung hari, si Haring Darius. Ito po sa 17 hanggang 18, pagkatapos tinakpan ng isang malaking bato ang kulungan na pinaghulugan kay Daniel at tinatakan ng singsing ng hari at ng singsing ng mga marangal sa kaharian para walang sino mang magbubukas nito. Pagkatapos ay umuwi si Haring Darius sa palasyo niya, hindi siya kumain ng gabing yon at hindi rin humiling na siya ay aliwin at hindi siya makatulog. Ano pong ginawa ni Darius? Pagkatapos na ihulog si Daniel doon po sa yungib, sa kulungan ng mga leon, wala na po siyang ibang magawa kundi sundin yung batas. Kaya tinakpan ng isang malaking bato, hindi pwedeng alisin. Kumbaga, yun ang pinakasemeteryo. Sa isip ni Dario, sa isip ng mga gobernador na kaaway ni Daniel, patay na si Daniel. Paano siya maliligtas pa? Ibig sabihin, yung kakayahan at kapangyarihan ng tao, wala na yun. Wala na yun. Kaya para sa kanila, tepok na. Patay na si Daniel. Kaya lungkot na lungkot itong si Haring Darius. Hindi po siya mapaaliw
Ano nangyari nung kinaumagahan? Dito po sa 19:20, kinaumagahan, nagbubukang liwayway pa lamang, ay nagmamadaling pumunta ang hari sa kulungan ng mga leon. Pagdating niya ron, malungkot siyang tumawag, Daniel, lingkod ng buhay na Diyos, iniligtas ka ba sa mga leon ng iyong Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran? Anong ginawa ng hari? Nung kinaumagahan, tumakbo siya. Pumunta siya kaagad doon sa kulungan ng mga leon. Bakit? Ang tutusin, para i-confirm yung death eh. Kasi malungkot siyang nagtanong eh. Hindi naman siya nagtanong na masasabi mo umaasa pa siya eh. Diba? Kumbaga, gusto niya lang i-confirm na namatay na nga si Daniel. Kaya malungkot siya. Kaya sinabi niya ito, hindi dahil naniniwala siya may sasagot. Diba? Daniel, lingkod ng buhay na Diyos, iniligtas ka ba sa mga leon ng iyong Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran? Ang hinihintay niya, walang sasagot. Siguro may uungal, pero walang sasagot. Pero biglang ano nangyari? Tuloy natin, 21, 23, sumagot si Daniel. Di na biglang nangyari. Biglang sumagot. Buhay pa pala si Daniel. Sumagot si Daniel, mahal na hari, hindi ako sinaktan ng mga leon dahil nagpadala ang Diyos ng kanyang mga anghel para itikom ang mga bibig ng mga leon. Ginawa ito ng Diyos dahil alam niyang matuwid ang aking buhay at wala akong ginawang kasalanan sa iyo. Nang marinig yun ng hari, nagalak siya at nag-utos na kunin si Daniel sa kulungan. Nang nakuha na si Daniel, wala silang nakitang kahit galos man sa kanyang katawan dahil nagtiwala siya sa Diyos. Mga kapatid, ano pong nangyari doon sa yungib ng mga leon? Milagro, himala. Bakit? Nagtiwala si Daniel kanino? Sa kanyang Diyos na si Yahuwah. Kaya galak na galak yung hari. Galak na galak si Daniel. Pero isip-isipin natin mga kapatid, kayang-kaya bang iligtas ng Diyos si Daniel sa paraan na hindi na kailangan dalhin pa siya sa yungib ng mga leon? Opo. Kaya naman gawin yun ng Diyos eh. Pero, ano ang kanyang pinagpasyahan? Pasya ng Diyos, ayon po sa kanyang karunungan at panukala, na ipahintulot na si Daniel maitapon doon sa yungib ng mga leon, makapiling ng mga leon, pero hindi pumahig ang Diyos na si Daniel ay mapaloob sa bibig ng mga leon. Niligtas ni Yahuwah Abba. Hindi niligtas ng Diyos si Daniel doon sa yungib ng mga leon. Hindi niligtas ng Diyos si Daniel sa piling ng mga leon. Niligtas niya si Daniel doon sa bibig ng mga leon. Bakit kaya naghintay ang Diyos? Bakit hindi kaya agad niligtas si Daniel? Bakit naghintay pa siyang maitapon doon sa yungib ng mga leon? Pakinggan po natin ang nakasulat. Dito po sa Daniel 6:25 hanggang 28, pagkatapos ay sumulat si Haring Darius sa lahat ng tao sa iba't ibang bansa, lahi at wika sa mundo. Ito ang nakasulat. Naway nasa mabuting kayong kalagayan. Iniutos ko sa lahat ng tao na nasasakupan ng aking kaharian na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang buhay na Diyos at nabubuhay magpakailanman. Ang paghahari niya ay walang hanggan at walang makakapagbagsak nito. Nagliligtas siya at gumagawa ng mga himala at kababalaghan sa langit at dito sa lupa. Iniligtas niya si Daniel mula sa mga leon. Naging maunlad ang buhay ni Daniel sa panahon ng paghahari ni Darius at sa panahon ng paghahari ni Cyrus na taga-Persia. Mga kapatid, anong dahilan kung bakit hindi agad niligtas ni Yahuwah si Daniel
Bakit naghintay pa siya? Maitapon muna doon sa yungib ng mga leon. Para po mahayag yung kaluwalhatian ni Yahweh. Kung hindi nangyari to, kung hindi nangyari na si Daniel ay naitapon sa yungib ng mga leon, sa piling ng mga leon, hindi malalaman ni Haring Darius, hindi malalaman ng mga tao doon sa Persia na ang Diyos ni Daniel kayang-kayang gumawa ng himala, kababalaghan na nagliligtas sa langit at sa lupa. Kaya sino pong naluwalhati? Hindi ba si Yahweh? Sinong kinasangkapan? Si Daniel. Anong ginamit na pagkakataon? Yung pag-uusig laban sa kanya. Mga kapatid, kung tayo po'y nagtitiwala kay Yahweh, yung masasama na nangyayari sa atin, yung masasamang mga panahon na ating po nararanasan, kayang gamitin yun ng Diyos para sa ating ikabubuti. Naluwalhati si Yahweh. Kaya ang sabi ng hari, iniutos sa lahat ng tao, gumalang sa Diyos ni Daniel. At hindi lang yon. Anong nangyari kay Daniel? Naging maunlad pa ang kanyang buhay. Sa panahon ng paghahari ni Cyrus na taga Persia, panahon pa ni Haring Darius. Kaya kung ating titingnan yung buhay ni Daniel, dumaan siya sa mga pagsubok, dumaan siya sa mga panahon ng kaguluhan. Pero ayon sa binasa nating pangako mula kay Jeremias, anong sabi ng Diyos? Mapalad ang taong nagtitiwala sa akin, dumating man ang panahon ng tag-init, magtatagumpay pa rin siya, magbubunga pa rin siya. Natupad po ba ito sa buhay ni Daniel? Tupad na tupad. Isipin nyo, nagsimula yan nung nabihag ang Israel. Hindi ba panahon ng tag-init yun? Panahon ng kagipitan, pero inangat siya ng Diyos sapagkat nagtiwala siya. Panahon ni Nabucodonosor, siya na advisor. Panahon ni Belshazzar, siya ng advisor. Sinakop ang Babylonia ng Persia, nandiyan si Dario, siya ang advisor. Si Ciro naman, siya pa rin advisor. 70 years nanguna siya sa isang lugar na hindi naman siya taga doon. Pinagpala si Daniel sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Mga kapatid, tayo ay dapat matuto rin magtiwala sa Diyos. Kailan lalo tayong dapat magtiwala kay Yahweh Abba? Pakinggan po natin ang nakasulat po sa unang Pedro 5:6-7. Kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa takdang panahon. Ipagkatiwala niyo sa kanya ang lahat ng kabalisahan ninyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Maikling panahon lang ang paghihirap ninyo. Pagkatapos nito, tutulungan kayo ng Diyos para maging ganap ang buhay ninyo at siya rin ang magpapatatag at magpapalakas sa inyo dahil siya ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Pinili niya kayo upang makabahagi rin sa walang hanggang kaluwalhatian niya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ninyo kay Kristo. Ano pong dapat nating gawin kapag tayo dumaraan sa mga pagsubok sa panahon ng kabalasihan? Dapat lalo tayong magtiwala. Bakit dapat magtiwala tayo kay Yahweh, lalong-lalo na sa panahon ng mga matitinding pagsubok? Sapagkat tayo tinawag Tinawag tayo para makabahagi sa walang hanggang kaluwalhatian sa pamamagitan ng ating kaugnayan kanino? Iyaho siya. Ibig sabihin, ano pang mangyari? Maganda ang ating kinabukasan, mga kapatid. Mula ngayon hanggang sa panahon ng pagbalik muli ng Panginoon Yahushua, marami tayong mga pagsubok, daraan ang mga panahon ng kaguluhan, pero doon sa pinakahuli, pagparito muli ng Panginoon Yahushua, meron nang nakatakdang kaluwalhatian para sa ating lahat. Umasa tayo doon. Pero habang tayo naghihintay, habang nandito pa tayo sa lupa, anong dapat nating gawin bilang katunayan? Nagtitiwala tayo kay Yahweh. Umasa po tayo sa timing ng Diyos. Alam niyo po ba kung anong
mahalagang bahagi sa salitang pagtitiwala. Kasi pag sinabi mo nagtitiwala ka sa Diyos, ibig sabihin nung kahit hindi mo naiisip kung anong gagawin niya, naniniwala ka pa rin. Yung pagtitiwala sa Diyos, kahit hindi niya gagawin sa takdang panahon mo, kapag iba yung panahon niya sa panahon mo, nagtitiwala ka pa rin. Kasi kung minsan bilang mga tao, kapag ka tayo nasa matinding pagsubok, anong gusto natin? Agad na. Diba? Iligtas mo na ako kaagad. Si Daniel hindi iniligtas kaagad. Bakit? May panukala ang Diyos. May pagkakataon, tayo ay nasa panahon ng kabalisahan. Gustong-gusto natin, sinasabi natin sa Diyos, Panginoon, kailan? Pero ang sabi ni Apostol Pedro, maikling panahon lang ang paghihirap nyo. Pagkatapos nito, may pagkatapos yung ating pinagdaraanang pagsubok. Ano yung pagkatapos na yon? Tutulungan tayo ni Yahweh. Magpapalakas sa atin, magpapatatag sa atin. Kailan po mangyayari yon? Ang sabi po ni Apostol Pedro, itataas ka niya sa takdang panahon. Kailan po yun? Hindi natin alam. Sino lang ang nakaalam? Si Yahweh. Anong dapat natin gawin? Magtiwala sa Kanya. Ibig sabihin natin sa Diyos, nandito ang aking sitwasyon. Ligtas niyo po ako. Pagilingin niyo po ako sa aking karamdaman. Ibigay niyo po ang lunas sa aking mga suliranin. Ikaw nang bahala kung paano. Ikaw nang bahala kung kailan. Basta ako, Ama, magtitiwala ako sa iyo, mananalangin ako sa iyo. Dapat ganun tayo. Habang tayo ay naghihintay, kumilos at gumawa ang Diyos, lahat ng ating mga kabalisahan, ipinagkakatiwala natin sa Kanya. Matuto tayong magtiwala sa Kanya. Pero sino ang matututong magtiwala kay Yahweh? Pakinggan po natin ang mga huling talata na ating pong pag-aaralan sa awit 9 hanggang 10. Ang muog para sa naaapi ay si Yahweh. Isang muog sa magugulong panahon. At silang nakakakilala ng iyong pangalan ay magtitiwala sa iyo. Sapagkat ikaw, O Yahweh, ay hindi nagpapabaya sa mga naghahanap sa iyo. Mga kapatid, kaya niyo bang pagtiwalaan? Kumbaga sa tao, kaya niyo bang pagtiwalaan ang isang taong hindi niyo kilala? Sino ba yung mga taong pinagtitiwalaan natin? Yung kilala natin. Pag kilala natin ang isang tao, kung gaano natin sila kilala, ganun din ang ating pagtitiwala sa kanila. Kaya nga nagtitiwala tayo sa ating mga magulang. Buong buhay natin, sila yung kilala natin eh. Nagtitiwala tayo sa ating asawa sapagkat araw-araw kasama natin sila. Ibig sabihin, yung pinakapundasyon, pinakasusi para ang tao matuto na magtiwala kay Yahweh, dapat kumilala sa Kanya. Dapat kilala nila si Yahweh. Bakit ang iba hindi magawa magtiwala kay Yahweh? Sapagkat hindi nila kilala si Yahweh. Kaya nga ang sabi dito sa talatang ito, silang nakakakilala ng iyong pangalan ay magtitiwala sa iyo. Ano bang kahulugan ng pagkakilala sa pangalan? Hindi lang mismo pagbigkas ng pangalan. Kala kasi ng iba, bibigkas ang iyong pangalan. Parang magic word. Hindi po yun ang kahulugan, mga kapatid. Opo, binibigkas ang pangalan ni Yahweh. Pero yung pagkilala sa pangalan ni Yahweh, ang katumbas nun, pagkilala natin sa karakter ni Yahweh, kung sino siya. Sa Biblia, kilala ba natin? Meron ba tayong relasyon kay Yahweh? Hindi po kasi natin kayang magtiwala kay Yahweh kung hindi muna nagagawa na mabuo natin yung relasyon natin sa Kanya. The more time we spend with Yahweh, the more we learn how to trust Yahweh. Kaya mga kapatid, mag-ukol tayo ng panahon.
para malaman natin si Yahweh. Dumalo tayo ng mga Bible study. Yung tungkol sa kasaysayan ng Biblia, kung paano si Yahweh ay tumutulong sa kanyang mga lingkod. Pag-aralan natin ang mga nakasulat sapagkat doon pinapakita sa atin yung karakter, yung pag-ibig ni Yahweh. Sapagkat sa ganung paraan, matututo tayong magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos. Pag meron tayong magandang relasyon kay Yahweh, pag meron tayong pagkilala sa Kanya, sila ang nagtitiwala kanina. Yahweh. Kaya anong dapat natin gawin? Hanapin natin si Yahweh. Sa panahon ng magugulong panahon, gawin natin siyang muog. Hanapin natin si Yahweh. Kung hindi agad natin siya mahanap, huwag tumigil sa paghahanap. Hanapin natin si Yahweh. Sapagkat may pangako ang Diyos na hindi mababali. Ang sabi, o Yahweh, hindi siya nagpapabaya. Hindi siya nagpapabaya sa mga naghahanap sa Kanya. Hanapin natin siya ng buong puso, ng buong kakayahan, bilang katunayan. Sa Kanya, at sa Kanya lang tayo ganap na nagtitiwala. Yan pong ating leksyon. Tumayo po tayo. Tayo po'y mananalangin. Manaming Diyos, dakilang Yahweh, makapangyarihan ka sa lahat. Walang imposible sa iyo. Kung minsan, pag naririnig namin ang iyong mga aral at binabalikan namin ang mga kasaysayan ng Biblia, natututo kami umasa, magtiwala sa iyo. Ikaw pong aming muog. Ikaw po ang aming kaligtasan. Turuan mo kami, Ama, lalong magtiwala sa iyo. Hangad namin makilala ka. Hangad namin lalong matuklasan ang ukol po sa lahat ng mahalaga sa iyo para kaming lahat matutong magpasalamat ng ganap at magtiwala sa iyong magagawa. Nandito ang iyong mga anak. Umaasa kami, ikaw ang magliligtas sa amin. Ang ilan sa iyong mga hinirang dumaraan sa maraming pagsubok. Merong mga tinitiis na mga karamdaman. Iba, mabibigat, mapanganib na sakit. Kung minsan, kahit mga taong mahuhusay, mga doktor, wala po silang magagawa. Walang lunas, kumbaga sa tao. Subalit natutunan namin, walang imposible sa iyo. Naghihimala ka sa langit, naghihimala ka sa lupa. Nandito kaming mga anak mo. Kami po'y maghihintay sa iyo. Ano man ang magyari, hahanapin ka namin. Magpahanap ka sa iyong mga anak. Matuklasan ka namin, maramdaman ka namin para sa ikalalakas ng aming pananampalataya. Iligtas mo na kami sa panganib, sa lahat ng uri ng sakit. Maghimala ka sa may mabibigat na karamdaman. Magpagaling ka sa iyong mga anak. Panginoong Yahushua, salamat ang marami sa iyo. Di mo kami kinalilimutan habang naghihintay kami sa muling pagparito mo. Nawa lalong tumibay ang aming pag-asa at pagtitiwala sa iyo at sa iyong kapangyarihan at sa iyong pag-ibig sa amin. Patuloy po kaming samahan, gayon din ang aming buong sambahayan. Iligtas sa lahat ng panganib at sa lahat ng mga kaaway. Ama, salamat ng marami. Dininig mo ng aming panalangin. Inihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. At lakas mo siyang makamali.
lalo na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging pagsama ng banal na Espiritu sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, kaunting paalala po. Unang-una, yung ating pong pagsamba sa Ingles, bukas ay sa halip na 10 a.m., gagawin pong 12 noon dahil ito po gagawin in person doon po sa Fresno. At pagkatapos doon, 3 o'clock p.m., in person din sa Fresno ay gagawin natin yung ating BLP live class. Pero ito, of course, is going to be iba-broadcast sa internet, sa Facebook Live, at sa Zoom, at sa YouTube. March 1st, bukas na po ito. Meron po tayong dapat paghandaan. Nabasa na po sana natin yung Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Yung ating pong BLP Live Class Zoom ID ay 827-4948-1031. Ito po yung dating ginagamit nating Zoom ID. Ito po ay Zoom class na interactive para pwede po kayo magtanong kung meron po kayong gustong itanong. At bilang panghuli, paghandaan po natin ang ating Lord's Supper, Passover in person sa Fremont, 3 p.m. Pacific Standard Time. Ito po ay gaganapin sa isang bagong venue para ma-accommodate po kasi dumadami tayo at hindi na po tayo kasya doon po sa ating dating ginagamit. Kaya meron po tayo mas malaking lugar. So this is a new place. Let us know po kung kayo po ay makakasama para po mapaghandaan namin yung utensils. April 12 po, 2025 in person sa Fremont, California. Natatapos na po ang ating pagsamba ni Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach. Bless all of us. Malapit na natin magkamtan ang ating kaligtasan. Samayan niya ay maninirahan ang mga nagtagumpay. Sa nagmalik siya ang nagabay, sa pagsubok siya nagabay. Ang malaki niya ay magiging